Hey guys, welcome. Okay, kauwi ko lang. Nagbike kami kanina umaga. Ayan, nakasuot pa ako pang bike. Tapos tinulungan namin yung kaibigan ko mag-move, no? Kaya pagdating ko dito, sabi ko medyo pagod ako, ayoko pang pumasok. Parang anday ko pang gagawin. Dami nga kamay ko. Dami ko pang gagawin kaysa papasok ako. Ano ibig sabihin? Ito kasi expedition, nag-error kasi yung intake manifold niya na stuck. So bala kong buksan tapos linisin. Tapos yung Nissan Sentra, papalitan ko ng brake pad sa likod. Alam mo yun, pero pagod ka. Sabi ko. And then ini-enjoy ko yung weather. Maganda yung weather. Narinig nyo ba yung mga ibon? I don't know kung naririnig yung mga ibon, no? And then ito pala ang Texas. Yan, nasa Texas ako. Yan, makita niyo yung ibon. So may misconception na akala sa Texas ay disyerto, no? Kung tutusin yung Texas, mas marami pang puno at saka halaman compared sa Manila. Okay, so dito kasi sa Amerika, pag bibili ka ng bahay, ingay ng mga ibon. Ingay ng mga ibon na. Pag bibili ka ng bahay, may isang puno na sa harap. So kada bahay dito may puno. Tapos may mga brush. Yan, mga brush yan. Oh, may ibon ako. Nakita nyo? May ibon sa bahay namin. Okay. Ayan, so ito yung puno namin. Kahapon naglagay kami ng mulch. Mulch yung yan, para matrap niya yung tubig, yung moisture. Para kahit konti lang idilig mo, hindi agad mag-evaporate. Okay, so ito yung harap namin. Ayan, lagay din kami ng mulch. Ayan, papahinga lang ako, kaya pinapakita ko kasi ano ba gusto pag-usapan. Gusto ko mag-react doon sa sa post ko the other day or yesterday na nakipagtalo ko sa isang kobidyot and then pinost ko. It's not every day that I do that, no? Alam niyo naman, kita niyo naman yung busy ako eh. Pero just so happen at that time, ganado ako makipag ano man tawag doon? Makipagrambulan online, no? I don't know, ganado ako and and magre-react din ako sa mga pinopost ng mga kaibigan natin. No, alam ko hindi niyo ako tinatag, no? Pero hindi I'm not offended, no? Yung magsasabi pag nakikipagtalo ka sa tanga, dalawa na kayong tanga. No? It's okay, wala sa akin 'yon. It just so happen na sabi ko sa sarili ko, mali nga ba na maipagtalo ka pag may naka-encounter kang kubidyot ngayon, no? Ngayon. Kasi in the past, we were silent, nanahimik tayo eh, ako personally, nanahimik ako, 'di ba? Ayaw natin maipagtalo, ganyan. Tapos wala kang choice. In the past, wala kang choice, no? Aso ko. Si Gray ito, malapit sa akin 'to eh. Yan, sinasamahan niya ako dito sa labas. Wala yang leash. Hindi yan tatakbo. No, Gray, tell them you're a good boy. Are you a good boy? Are you a good boy? Okay. High five. Okay, madudumi ako. Anyway, yun nga, no, mali ba makipagtalo ka from time to time? Or lalo ngayon? Kasi nanahimik na tayo before eh. Kailan pa tayo magsasalita? 'Di ba? And then, 'di ba dati nga sinesensor tayo. Pag nagsalita ka, masisensor ka, maka-cancel ka, ma-restrict ka. Ayoko sabihin na namimiss ko na yung fake checkers, pero ba't nila ako nire-restrict, no? Is it possible na alam na nila yung totoo kaya hindi na tayo binabrand as medical misinformation? Kasi dati pag kumontra ka, medical misinformation yan. Sabi nga nung nakaanuhan ko, no, sabi niya fake news daw. Pag kinontra mo yung bid ko, fake news daw yon. Okay, so syempre pumalag ako, no? Kasi tagal ko na nanahimik eh. I mean, kayo ba? Sanay ba kayo manahimik lang? I mean, 'di ba? Kailan pa tayo magsasalita? And then palagi sinasabi ko rin, pag nagba-vlog ako, alam na natin 'to eh. Yung mga sinasabi ko, alam na natin yan eh. Alam na natin yan, nalason yan. Alam na natin yan, yung mga sudden death, alam na natin yan eh. Sila ba alam? 'Di ba? So tayo lang eh. Parang nire-recycle lang natin yung alam natin, paikot-ikot lang. Parang merry-go-round lang.
Okay? So para sa akin, no, kahit siguro hindi siya maniwala, mapapaisip siya kung ano, so be it. Pero magkakaalaman nga sa huli. Sabi ko nga sa kanya, isa dun sa exchanges namin, sabi ko, sige, hindi ako makipagtalo sa'yo. Hintayin ko na lang kung sino sa atin dalawa tutumba. Ikaw na may lason o ako na wala. Diba? Sino tutumba? Diba? Kasi ilang taon na ba? 2020, mag 4 years na. Example, yung mga katulad ko na walang betchin, ba't di kami namatay? Hindi sa gusto ko mamatay, ha? Hindi sa gusto ko mamatay. Diba? Can you explain? Bakit di kami namatay? Similar with yung argument ng doktor, si doktor, nakalimutan ko na, Edsel ba yun? Sinasabi niya, magti 3 years na kami, may betchin, ba't di pa kami nagiging zombie? Talaga? Ba't kami, magti 3 years na rin, pero hindi pa rin kami namamatay. So para saan yung betchin? Para saan ba yung betchin na yan? And then, andun ka minsan sa line andun ka sa line na, makikipag-argue ka sa tanga at magiging dalawa kayong tanga, or it's time to talk, no? It's time to stand up and spread the truth. Kasi yung truth, tinago nila yung truth, di ba? Halatang halata, tinago nila yung truth. Pag nagsabi ka ng totoo, isi-censor ka, i-restrict ka. And by the way, yung kasama natin si Charlie, nag-message sa akin, no? Na-restrict na naman daw siya 29 days. Akala ko nasa bakasyon ka. Kasi palagi ko siya pinapanood eh. Akala ko nasa bakasyon ka. Sabi ko, ayan, na-restrict na naman. Okay. So, mainit pa rin sa kanya yung mga fake checkers, no? Ako, hindi naman sa nami-miss ko, pero sabi ko, ang dami ko na sinasabi, ba't di pa rin ako nire-restrict? Siguro tama sinasabi ko. Siguro yun, the way na pagkakasabi lang ni brother Charlie. Kasi, I think may bagong pag-iinitan yung may bagong pag-iinitan yung meta. Etong meta na to, may pag-iinitan yung mga harsh words, yan. Yung mga mga nagmumura, yan, pag-iinitan. Basta yung mga masakit magsalta, yan ang pag-iinitan nila. So hindi na to fake news or misinformation. Pag-iinitan nila yung mga harsh words. Bakit? I don't know. Siguro dahil bumaliktad na. Baliktad na kung sino ang medical, tanongin nyo, sino ba medical misinformation ngayon? Dati, ilang beses ako na-restrict and na-strike sa YouTube dahil medical misinformation. And it turned out, totoo pala na marami palang namamatay. So, sino ngayon ang medical misinformation? Diba? So, yun ang yun din ang pinupunto ko. Kaya, siguro na-encourage akong makipagbalitaktakan kasi, ngayon pa, pag mali ako, matapang ako, di lalo na siguro pag tama ako. Di ba ganun din kayo? Di ba? Kasi kung mali nga tayo, ang tapang natin di lalo na siguro pag tama tayo, dapat mas matapang tayo. Hindi yung, kung kailan alam natin na tama tayo, tapos tayo naman yung tatahimik. Okay? Sige, pero sige, kanya-kanya yan. Yun lang yung naisip ko at that time. Yun yung mindset at that time. And plus, ganado ako, madami akong energy at that time. Hindi ko naman palaging ginagawa yun. Ay, may ibon, no? Kahit ako naglalaro sa harap ko. Wow. Okay. Ayan, may isa pa. Sabi ko sa inyo, maganda weather ngayon. Maganda dito. Okay. Yun nga, no? I don't encourage people to do what I did na, makipagbangayan kayo. Pero, minsan kasi, hindi I can't stand people na mayabang at saka tanga. Paano kung parehas mayabang na tanga pa? Naku, talagang hindi pwede hindi pwedeng manahimik ako nakakabisit yung gano'n nakakabisit, hindi ko mapapalampas. Yun yung dalawang karakteristik na yon, mayabang na tanga pa. So hindi ako pwede manahimik. Anyway, so it's up to you guys. Wala na ko lang binovoice out ko lang yung nasa isip ko, no? Hindi ko kayo in-encourage to do the same thing or wag gawin yon. Yun lang yung nasa isip ko, sinishare ko lang, no? Kung hindi tayo magsasalita, when is the time to talk? Plus,
Ngayon pa na alam natin na tayo yung nasa tama. Sabi nung nakaanuhan ko, ano daw ebidensya? Ay, sabi ko yun, yung Kongreso, yung investigasyon ng Kongreso. Alam niyo, sinagot niya, yung si Dan Fernandez, ano yan eh, naniniwala yan sa ano, mga Hudyo, tayo daw yung upir, sabi ko, yung binigay ko sa yung link, investigasyon yun ng Kongreso, si Dan Fernandez, hindi naman yun personal vlog. So parang nangyayari, ninitpick niya, ina-attack niya si Congressman Dan Fernandez based on his character, not on what he is presenting. Diba? Sige, dun sa makakapanood ng video na to, sige, hindi kayo tiwala kay Congressman Dan Fernandez, pero yung data will it speak for itself kung napanood nyo yung mga video clips. Like, ang lakas ng boses ko, dito ako sa labas ng bahay. Anyway, wala naman tao dito eh. Ganito pala ang ano dito sa Texas, walang tao sa labas. Ako lang maingay. Hindi katulad sa Pilipinas, daming mga naglalakad, mga tambay, nakaupo. Diba? Dito kasi na-enjoy ko yung weather and papahinga ako. Nag-ipon ako ng lakas bago ko ayusin tong expedition, tsaka yung Sentra. Anyway, tuloy ko lang, no. Yun nga, regardless of what you feel kay Congressman Dan Fernandez, kung ayaw nyo sa kanya or what, pero yung context ng presentation, yung graph, kung ilan ang namatay, kung ano kinamatay, and so forth, hindi nyo pwedeng i-deny yun na hindi totoo. Kasi may data yun eh. Hindi pwedeng i-deny ang data kasi numbers yun eh. Hindi yan inimbento eh. Diba? Hindi yan inimbento. No? So, kita nyo yung mga nakikipag-argue sa akin na ganon. No? Nininitpick, pinipili na, si Dan Fernandez pala ang ano mo eh. Idol mo eh. Sinisiraan niya. No? Sabi ko, hindi mo nakita yung percent na excess deaths. Diba? Anyway. So, yun lang. Magbibigyan ako ng reaction and showing you ano yung typical sa Houston, Texas. Ito yung puno sa harap namin. Kailangan ko i-trim. Kita nyo, kada bahay dito may puno. Kaya, hindi ganun kainit. Actually, lalo na pag springtime. Malamig pa nga sa umaga eh. Itong puno ng katabi namin, ang ganda ng tinitrim pala nila yung mga sanga para maganda yung tubo. Isang direction lang. Yung sa akin, hindi eh. Gusto ko kasi yan para may lilim kami. Pag nakapark yung kotse dito, yan, natatakpan. Kaso bumabagsak naman yung mga dahon at sanga. Guys, one lazy Friday afternoon lang. So lazy, even my dog is sleepy. Yan, good boy yan. No, walang leash pero hindi tumatakbo, hindi nangahabol. Gray, say goodbye. Gray, say goodbye. Say goodbye. Bye. Say goodbye. Bye-bye. Oh, bye-bye na. Bye. High five. High five. Good boy.